Ayan, isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Ayan, nandito po tayong muli upang ipagpatuloy ang ating pinag-aaralan ngayong week. Ano po, yung 7 sign your church is dying. Amen po. Alam ko po na may nakuha na po tayo na kung saan itong mga pinag-aaralan po natin ito ay napakahalaga. Kasi po dito natin makikita yung mga senyales at yung mga sign na yan ay napakahalaga. Ano po? Sabi nga diyan, a healthy church is always making disciple. Ano po? Nagpo-produce. Kumbaga, ang isang simbahan ay naglalabas ng mga manggagawa. Ang simbahan ay nagpo-produce ng mga workers. Ano po? At maraming nadi-disciple, ano po, na nagiging katulad ni Kristo. Ano po? At ngayon, ang pinag-aaralan po natin, 7 sign your church is dying. Ito po, no? Ito po yung sabi niya diyan, madalas itong mga senyales na ito ay hindi nakikita ng mga leaders. At minsan ayaw nating pinag-uusapan o aminin. Ano po? Ngayon, ang sabi niya nga po diyan, everything else flows from that. Ano po? Yung number 1, sabi niya, worship is a performance, not participation. Ano po? Kumbaga, yung ginagawa nilang, yung worship nila, yung ginagawa ng paglilingkod sa Diyos ay performance lang. Hindi ito hindi sila part, kundi yung performance lang. Ano po? Ngayon, sa pangalawa po na tinuturo po sa atin, yung sabi niya, visitors come once and disappear. Ano po? Pumapasok sila sa church, pero hindi nag-stay. Umaalis din, nawawala din. Ano po? At ngayon, ito pong number 3 na ating pinag-aaralan po, sabi niya po rito, the same people have been sitting in the same seat for a decade. Ano po? Ngayon, sabi niya dyan, stability is good. Sabi niya, stagnation is deadly. Ano po? Ito po yung mga tipo ng mga tao na nasa tao sa simbahan na kung saan di na lumago. Ano po? Kumbaga, inabot na sila ng ilang dekada. Kumbaga, sabi nga, inugat na sila sa simbahan, pero hindi sila lumago. Ano po? Kumbaga, nandun yung na-stagnant na sila. Ano po? Kumbaga, sa isang tubig, hindi na sila dumaloy. Hindi na sila nagpatuloy, hindi na sila umagos, kundi naging stagnant na. At ang alam naman po natin, ang isang tubig na stagnant ay hindi po maganda ang amoy. Ano po? At minsan nga sabi niya dyan, isa pa dito sinasabi na bonsai na. Hindi na lumaki, hindi na nag-grow. Ano po? Sabi niya nga dyan na ito yung mga tao na kung saan ang sign na ito ay ito ay isa sa mga sign na ikamamatay ng simbahan, na ang mga miyembro o yung mga tao doon sa simbahan ay hindi lumago. Nag-stagnant na sila, kahit ilang taon na sila, inugat na sila sa simbahan, pero wala ang paglago. Hindi nga nawala. Ano po? Nag-stay nga sila sa church, pero hindi naman lumago. Alam niyo po, parang naging taga-upo na lang. Ano po? Kumbaga nandoon na naging taga-upo na lang, na imbis na sila ay dapat tumutulong na, pero siya pa yung binubuhat. Ano po? Na imbis na dapat siya yung tumutulong na makibuhat sa simbahan, pero siya pa yung binubuhat. And kung may katabi ka, pabigat. Sabi mo sa katabi, yung pabigat siya. Ano po? Ngayon, ang sign ng isang church na namamatay ay yung mga member hindi tumutulong, kundi nagiging pabigat lang. Hindi na lumago, hindi na nag-grow. Kahit ang tagal na nila na dapat nandoon yung paglago nila, yung pag-grow nila, pero hindi na sila lumago at nag-stagnant na. Sabi nga rito sa Hebreo, chapter 5, verse 12 and 13, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana'y sa inyo'y matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabuti at masama. Ngunit matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sana'y
sanay na sa pagkakilala ng mabuti at masama. Amen po? Ayan, ang sabi niya nga dyan, na dapat, sabi nga, tagapagturo na kayo, sabi dito sa Hebreo. Pero ngayon, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan. Kumbaga nandun na sa tagal na niya sa simbahan, na dapat isa na siya sa nagbi-ministry, isa na siya sa bumubuhat, isa na siya sa pinapakinabangan sa simbahan. Ano po? Kumbaga, may sinasabi nga ng ilan, kawawa naman si pastor kung puro siya na lang. Ano po, yung dapat ang mga member ay tumutulong o nakikibuhat sa bigatin ng simbahan o ng pastor. Ano po? Sabi niya, nananatiling attender, hindi na nagmi-ministry. Ano po? Nasapat na lang na magsimba, ang tagal na niya na dapat inaasahan mo na nakakatuwang mo na pagkakailangan ni pastor na sasama na mag-follow up, na kailangan ni pastor na o ng worker na ahayo, at minsan kailangan sa mga ministry sa simbahan, yung nakakatuwang mo na siya. Hindi yung tipong ang tagal na niya pero kumbaga, sorry po sa word, walang pakinabang. Ano po? Ayun yung senyales na yung church ay namamatay. Ano po? Hindi na nag-explore sa buhay Kristiyano. Ayaw lumabas sa comfort zone. Ayun, ano po, ang gusto lang lagi ay nandun siya sa comfort zone. Ayaw niya lumabas doon sa yung wala doon sa comfort zone, yung ayaw niya doon. Gusto niya laging nasa comfort zone lang. Gusto niya laging hayahay lang ang buhay. Gusto niya hindi siya nahihirapan. Ano po? Dapat po, habang tumatagal tayo, dapat mas lalo tayong pinakikinabangan at nagagamit sa simbahan. Ano po? Yan, sabi niya, hindi nakita ang paglago sa kanya, hindi makaunawa, siya na lang lagi ang inuunawa. Ano po? Yan, kumbaga, dapat habang tumatagal, ikaw na yung mas maunawain, pero habang tumatagal, mas hindi pa rin siya, lagi pa rin siya ang inuunawa. Ano po? Ngayon, naniniwala naman po ako na araw-araw tayo binabago ng Panginoon. No po? Ngayon, itong sign ng church na namamatay na to ay yung na matagal na siya sa simbahan, pero dekada na siya sa simbahan, pero nandoon yung hindi na siya lumago. Nag-stagnant na siya. No po, pag may kasamahan tayo sa church na ganito, maganda i-push natin at syempre, sama natin sa prayer kasi ang travail, ang magpapalago sa kanila, ano po, ang magpapahubog sila sa kanila kay Kristo. Siyempre, i-disciple natin sila. Ano po, turuan para lumago. At trabaho natin ito, amen po, at trabaho ng mga manggagawa ng Diyos na turuan kung paano lumago ang mga kasamahan natin sa simbahan. Ano po, ngayon, siyempre, nandun yung pagpe-pray. Yung sabi ko nga, yung i-travail natin sila sa Panginoon, turuan natin sila sa Panginoon at i-disciple natin sila. No po? Kasi kailangan makapag-produce tayo ng katulad natin. Amen po? Ngayon, hindi yung makapag-produce tayo ng mga taga-upo lang. Kasi mamamatay talaga ang simbahan kung hindi magpapatuloy na ng gawain ng isang pastor. Ano po? Kailangan may susunod sa kanya. Kailangan may nadi-disciple siya na taga-sunod sa kanya. Amen po? Para magpatuloy ang simbahan, hindi mamatay ito. Amen po? Kaya nga, ang sinasabi niya dyan, the same people have been sitting in the same seat for a decade. Ano po? Huwag tayong pumayag na ma-stagnant tayo, na hindi tayo lumago kasi mamamatay ang simbahan kung hindi lalago o hindi mag-grow ang mga miyembro. Amen po? At ngayon po, sabi nga dyan, bago pumunta tayo sa pang-apat, sabi nga, sa Luke 13:30, may nahuhuling nauuna. Ano po? May nahuhuli na nauna. At meron naman pong may nauunang nahuhuli. Amen po? At hindi naman po ito pabilisan. Ang importante po rito, habang tumatagal tayo, habang lumalalim tayo, habang nag-uugat tayo sa Panginoon, dapat may progress. May nangyayari sa buhay Kristiyano natin. Na po, kumbaga, hindi na tayo na bonsai, hindi tayo na natiling hindi na lumago, kundi hindi tayo na natiling nag-stagnant na, kundi dapat may nangyayari. No po?
may pagbabago, may paggrow, may paglago sa buhay Kristiyano po natin para maging healthy ang church po natin. Amen po. At ngayon, ito pong pang number 4, ang sabi niya diyan, ang number 4 po natin, nasa 7 sign your church is dying. Number 4, conflict avoidance has become the norm. Ano po? Ito po yung nasanay na kunwari okay ang lahat. Ano po? Parang ito po yung tipo na yung conflict na sabi niya, unity without truth. Ano po? Yung pagkakaisa na walang katotohanan. Sabi niya, unity is at its silence. Kumbaga, tahimik. Walang yung unity, it's silence. Ano po? Kumbaga, sa bawat church, hindi mawawala ito eh. Sa bawat church, may conflict. Amen po. Kumbaga, sabi nga nila, wala namang simbahan na o wala namang church na perpekto. Ano po? Sabi nga nila, pag ang isang simbahan na perpekto na wala tayong makikitang simbahan na perpekto. Lahat lang may problema. Ano po? Lahat lang may conflict. May mga salungatan ng mga kuro-kuro. Tama po? May mga away at hindi pagkakaintindihan. Ano po? Ang mga bagay na ito ay hindi iniiwasan. Hindi ito ina-avoid. Kumbaga, hindi ito iniisang tabi, hindi ito iniiwasan, kundi ang mga bagay na ito ay hinaharap. Amen po? Hinaharap, inaayos. Inaayos ito at pinag-uusapan. Ano po? Hinaharap, inaayos, at pinag-uusapan, siyempre sa tulong ng Panginoon. Amen po? At ang mga pastor at ang mga leaders, siyempre, nandiyan po sila para maging peacemaker at sila ang kumbaga, nandiyon yung trabaho ng pastor at leaders talaga na ayusin ang mga conflict or problema sa simbahan. Siyempre, sa tulong ng Panginoon. Amen po. Ngayon, kumbaga, ang mga bagay na ito, ulitin ko po, hindi ito iniiwasan, hindi ito iniisang tabi, ito po ay inaayos sa tulong ng Panginoon at pinag-uusapan. Amen po. Kasi mayroon ditong story sa Bible, ito po yung verse na i-share ko sa inyo, sa may 1 Samuel chapter 2, verse 12 to 36, ano po. Hindi ko na po siguro basahin sa inyo pero ito po yung time nung si Eli, ano po, kung kilala po natin si Eli, ano po, ito pong si Eli, dito po sa Bible, may dalawa po siyang anak. Sino po ba yung anak niya po? Ang anak niya po ay si Ophni at si Phinehas, ano po? Silang dalawa po sila ay nasa gawain din ng Panginoon. Ano po? Sila ay naglilingkod sa Diyos. Itong dalawang anak ni Eli. Ngayon, itong dalawang anak ni Eli na naglilingkod sa gawain ng Diyos, ngayon, ang ginawa po nitong dalawang anak ni Eli, sila ay mga lapastangan na walang takot sa Diyos. Ang ginagawa nila, ninanakaw ang mga handog para sa Panginoon. No po? Kumbaga, nandun yung offering sa Diyos, ang ginagawa nila, kinukuha nila, binabawasan nila. Tapos, ang ginagawa pa po nila, hayagan na nakikiapid sa mga babae sa pintuan ng toldang tipanan. Nandun yung kalaswaan, yung ginawa nila. Ngayon, yung anak neto ni Eli na si Ophni at Phinehas na makikita natin sa 1 Samuel chapter 2 ay hindi maganda ang ginawa nila. May mga ginawa silang problema at conflict sa time nila. At ngayon, bagamat alam ito ng kanilang ama na si Eli, alam nila ang kasamaan ng kanyang mga anak. Hindi niya sila pinarusahan o sinuway ng mahigpit. Ngayon, kumbaga, imbis na harapin, imbis na ayusin, imbis na nandoon na yung problema, yung conflict doon sa ginagawa ng anak ni Eli na si Ophni at si Phinehas ay ayusin, harapin, pag-usapan. Ngayon, ang ginawa niya, iniwasan niya to. Hindi niya to binigyan ng pansin.
Ngayon, ang naging resulta nito, namatay ang kanyang dalawang anak sa labanan. Pagkatapos mamatay ng dalawang anak niya sa labanan, pagtapos mabalitaan ni Elin na patay na ang kanyang anak, nabali ang leeg niya at namatay din. Yun ano po, no? Ngayon, yung conflict, yung problema, kumbaga, imbis na harapin, ayusin, kumbaga, iniwasan. Na po, pinabayaan. Ngayon, ang nangyari, namatay itong si Opni at si Pines at maging si Ellie. Ngayon, kumbaga nasanay, naiwasan na lang o pag-usapan yung hindi pagkakaintindihan. Nasanay na lang itinatago yung totoong nararamdaman sa halip na harapin at pag-usapan. Ano po? Minsan, kumbaga nasanay na lang na magtimpi, itinatago na yung totoong nararamdaman sa halip na harapin at pag-usapan. Amen po? Nasanay na lang na nag-iiwasan. Yun po ang iiwasan po natin. Nasanay ka na lang na nag-iiwasan kayo para wag harapin yung conflict o yung problema. Kaya ang senyales na yung church ay mamamatay. Kaya, kumbaga, sa church hindi pwedeng maging normal ang conflict. No po, hindi pwedeng maging normal sa atin ng conflict. Dapat pag may mga conflict o problema na dapat ayusin, pag-usapan, hindi pwedeng iwasan ito. Hindi pwedeng isang tabi ito. Kundi ito yung dapat nating, sabi niya, kundi trabaho natin na maayos at makorek ang mga mali. Amen po. Kailangan matrabaho natin na makorek ito, maayos natin ang mali, dahil mamamatay ang isang church na puro conflict o hindi pagkakaintindihan at nagre-resulta ng paglayo o pag-alis sa simbahan. Amen po. Sabi nga rito sa Efeso, sabi dito sa Efeso chapter 4 verse 1 to 3, basahin ko po sa inyo. Ang sabi po rito, kaya't ako'y na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait, at matyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ano po? Ayan, kumbaga dapat po tayo po ay nandoon yung unity, nandoon yung nananatili yung pagkakaisa sa Panginoon. Amen po. At ngayon, sa atin po dapat nandoon yung iwasan natin yung bagay na ito na mga conflict na hindi pagkakaintindihan. Kasi ito po yung magiging dahilan na ikamatay ng isang simbahan. Amen po. Sa atin po bilang isang church o nasa simbahan, dapat makita natin ang mga bagay na ito. Mga sign na ikamamatay ng church. Amen po. Dahil pag nakita natin yung mga bagay na ito, tumulong tayo na mapalago at maging matibay ang bawat church kung nasaan man tayo. Makibuhat tayo, tumulong tayo, mapalago ang bawat simbahan po natin. Panatilihin natin ang ugali ng yung mapagkumbaba. Panatilihin natin ang ugali ng mapagpatawad. Amen po. Kasi ang isang Kristiyano na punong-puno ng humility, ang punong-puno ng humility at forgiveness, ito po ay nagre-resulta o nagpo-produce ng peace or ng pagkakaisa, ng unity sa simbahan. Amen po. Kaya nga po, yung conflict avoidance has become the norm. Huwag po nating hayaan ito na mag-stay na may conflict sa bawat simbahan po natin. Dahil ang trabaho ng kaaway, magbigay siya. Ang trabaho ng kaaway, sirain ang bawat simbahan. Ngayon, itong mga signs, patayin, ang trabaho ng kaaway, patayin ang mga simbahan. Ngayon, huwag tayong pumayag na mangyari ang plano ng kaaway. Kaya ang gawin po natin, tulong-tulong po tayo na maging healthy ang church natin sa pamamagitan ng
pag-produce po ng mga disipulo. No po? At yan po ang na-share ko po ngayong hapon. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Sana po may nakuha po tayo. God bless po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa dakilang pangalan ni Jesus, lubos kaming nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, O Diyos, sa mga tinuturo mo sa amin ngayong linggo na ito, Panginoon, na kung saan yung 7 senyales, Panginoon, na ikaw mamatay ng simbahan. Panginoon, salamat, Lord, dahil nagiging aware kami sa mga bagay na ito dahil, Lord, natututunan namin, Panginoon, na kailangan naming lumago. Kailangan namin na mag-grow bilang isang mga Kristiyano. Kasi kung hindi kami lalago, kung magiging stagnant ang buhay Kristiyano namin, mamamatay ang simbahan. At Lord, yung mga simbahan po namin, Lord, hindi namin to iwasan, wag namin to iwasan, kundi Panginoon, maharapin namin sa tulong mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa bawat nakikinig, ang bawat nag-aaral ng mga salita mo, Panginoon, sa hapong ito. Maingat namin binabalik sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pagdakila at pagsamba sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless po.